Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang national kick-off ng School-Based Feeding Program or SBFP at Milk Feeding Activity. Ang programa na may temang Creating a Future Where No Child Goes Hungry ay ginanap sa Pulilan Central School sa Bulacan. Kasama ng Pangulo si Department of Education Secretary Sani Angara at Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Layo ng programa ng DepEd sa ilalim pa rin ng Republic Act 11307 o ang Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act na palakasin ang school-based feeding program upang masiguro na sapat ang nutrisyon ng mga mag-aaral at mapanatili silang malusog, masigla at handa na matuto. Sa programang ito, mabibigyan ngayong taon ng mainit at masustansyang pagkain ang mga kinder at grade 1 sa buong bansa at mabibigyan naman ng gatas ang mga grade 2 hanggang grade 6. Magkatuwang ang DepEd at DA sa programang ito dahil ang supply naman ay sa patnubay ng DA para gamitin ang mga lokal na produkto. Yung lahat ng pagbukas ng feeding program sa buong Pilipinas. Pero napili natin na puntahan ngayon itong Pulilan. Di ko naman puntahan lahat. Pero ito ay napakalaking bagay para sa akin. Dahil alam naman natin na kung minsan, ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti yung mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin. Marami po sa ating mga kabataan ay parang masyadong maliit dahil kulang sa pagkain, stunted kung tawagin, at madalas magkasakit. Kaya kasama na rin natin dito ang ating kalihim naman ng Department of Agriculture dahil sila ang humahanap ng supply. At nakita naman natin, isa pang naging tulong na nangyari dahil dito sa programang ito ay yung mga local na supplier. Yun po ang inuuna namin. Hindi kami bumibili sa mga lalaking grocery. Hanggat maaari, lahat ng ibinibigay ng pamahalaan Sa ibang balita, nanumpa na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Attorney Benjamin Abalos Jr. bilang bagong Cabinet Secretary Miyerkules ng hapon sa Palasyo ng Malacanang. Ayon sa Pangulo, ang karanasan at dedikasyon ni Abalos ay mahalaga upang mas mapalakas ang koordinasyon sa gobyerno at maihatid ang mga pangako sa mamamayang Pilipino. Si Abalos ay nanilbihan bilang DILG Secretary ng Administrasyon taong 2022 hanggang 2024. Bilang Cabinet Secretary, inaasahan na siya ay magbibigay ng mahahalagang payo hinggil sa mga usaping pambansa, lokal at pandaigdigang isyu na may epekto sa kalagayang pampulitika ng bansa. Pangungunahan din ni Abalos ang Strategic Action and Response Office. Sa ibang balita, mariing pinasinungalingan ni Senator Erwin Tulfo ang mga paratang na nadawit siya sa umano'y irregularidad sa mga flood control project at nangakong magbibitiw sa pwesto kung mapapatunayang kasama ang kanyang pangalan sa mga tumanggap ng pera. Para sa buong detalye, narito ang ulat hatid ni Jade Buhoy. Yung mga nagsasabi dyan na kino-cover up ng impeachment, no, that's wrong, that's very wrong. Fake news po yun. Tuloy-tuloy po ito. Nag-convene na po kami. Iimbitahan namin kung sinong gusto. Hinamon ni Senator Erwin Tulfo ang mga nagbibintang sa kanya na suriin ang umano'y DPWH at Cabral files upang malaman kung nakalista ang kanyang pangalan sa mga sinasabing tumanggap ng pera mula sa mga flood control projects. Giit pa ni Senador Tulfo, handa siyang magbitiw bilang senador kung mapapatunayang kasama siya sa mga nasabing listahan. Ito paano magtatanggap? Wala nga ako sa flood control.
Wala naman, hindi naman po lumutang yung pangalan ko doon sa binanggit. Ito na lang po, diretsahan tayo. Pag may nakita ho kayong pangalan ko sa DPWH o sa listahan ni Cabral na sinasabi ni Congressman Libiste na tumanggap sa flood control, na may flood control, I will resign. Kaugnay nito, inihayag din ni Tulfo na isinusulong ang pagbuo ng isang subcommittee sa ilalim ni Senador Francis Kiko Pangilinan upang humawak sa mga susunod na investigasyon kaugnay ng mga umano'y irregularidad sa flood control projects. Ayon pa kay Tulfo, nakahanda siyang umiwas sa pangunguna sa investigasyon kung ito ang magiging pasya ng Senado. Subalit kinakailangan muna ang pag-aproba ng plenaryo bago pa maitatag ang nasabing subcommittee. Nauna ring hiniling ng abogado ng A-team na umano'y dating bagman na si Levito Baligod na mag-inhibit si Tulfo sa investigasyon upang maiwasan ang pagkwestiyon sa impartiality ng mismong pagdinig. Samantala, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na maaaring magpatuloy ang investigasyon sa flood control projects kung may lalabas na bagong ebidensya at mga testigo. Binigyan din niya na kinakailangan may mga affidavit at dokumentong maisusumite bago ipagpatuloy ang mga pagdinig at hindi dapat gamiting lugar ang Senado para sa mga paratang na walang sapat na patunay. Dagdag pa ni Gatchalian, bahagi pa lamang o partial report ang naisumite ni Senador Panfilo Ping Lacson kaugnay ng nasabing investigasyon. Kaya nananatiling bukas ang posibilidad na magpatuloy pa ito. Iginiit naman ni Senador Erwin Tulfo na kung may lalabas pang bagong aligasyon o ebidensya sa iba pang proyekto ng pamahalaan, nakahanda ang Senado na muling magsagawa ng investigasyon alinsunod sa itinakda ng batas. Kaya nga po gusto namin makakausap po yung minority. Sino ba ang gusto ninyong imbitahan natin dito. Pero gusto lang po maliwanag din po para sa lahat. Pag yung mga iba po na nabanggit na po dati ng mga kontraktor ng DPWH, na isumiti na po yung mga pangalan ng mga politiko, ng mga opisyal sa ombudsman. Ombudsman na po yun. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kaugnay na balita, nagsampa ng mga kasong kriminal si Senator Erwin Tulfo laban sa 6 na individual kaugnay ng mga umano'y mapanirang paratang na inihayag sa isang press conference noong June 16. Nagbabalik para sa ulat si Jade Buhoy. I challenge them. Bring it on. Diba? If you have documents, bring it on. Lahat ng dokumento meron ka, mga statement. Pero make sure na yung mga statement ng mga bata mo, suportado ng facts yan. Inihain ni Senador Erwin Tulfo ang reklamo laban kina Attorney Levito Baligod, dating Kongresista Mike Defensor, Jeron Valderrama, Bernard Gumban, Virgilio Garcia at Quezon City Councilor Ranulfo Rani Ludovica. Sinampan sila ng kasong grave oral defamation sa ilalim ng Revised Penal Code kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Nagugad ang reklamo sa mga pahayag sa isang press conference sa Mandaluyong, kung saan iniuugnay si Senator Erwin Tulfo sa umano'y pagtanggap ng mga maleta na may lamang pera mula sa mga proyekto ng pamahalaan kabilang ang flood control. Mariing itinanggi ni Tulfo ang mga paratang at iginiit na wala siyang natanggap na kahit isang sentimo mula sa anumang proyekto ng pamahalaan. Tumanggap ako ng mali-malitang pera sa Mario's Restaurant. Wala namang ganon. I mean, that's really not true. Kasi after all, wala naman akong flood control. Ayon pa sa Senador, napakalat ang mga paratang sa pamamagitan ng livestream at social media na anilay nakasira sa kanyang reputasyon bilang opisyal ng pamahalaan at bilang isang pamilya. Tapos may nagsabi pa na political analyst na only the Tulfos can beat Sara. Doon nagsimula ito eh. Sabi ko patay tayo. I talked to my brother, sabi ko yari tayo dito tol. And true enough, after a week, kaliwat ka ng banat. Sinabi rin ni Tulfo na matagal nang naiharap sa Office of the Ombudsman ang mga katulad na paratang, kaya hindi na aniya kinakailangang ulitin pa ang mga ito sa publiko.
Hiniling ni Tulfo sa mga piskal na maglabas ng probable cause upang maisampa ang kaso sa hukuman, habang hindi pa naglalabas ng formal na pahayag ang mga pinangalanang respondente kaugnay ng pinakabagong reklamo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, tinalakay ng Senate Committee on Basic Education ang ilang panukalang batas na naglalayong mapalakas ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral sa mga paaralan. Kamakailan pinag-usapan ng mga hakbang laban sa bullying, protection para sa mga student-athlete, pagpapalawak ng guidance counseling at mental health services, at regulasyon sa paggamit ng internet at mga gadgets sa eskwelahan. Isinagawa ang pagdinig kasunod ng mga insidenteng kinasasangkutan ng mga estudyante, kabilang ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban noong June 22. Nabanggit din ang pagkasawi ng 2 manlalaro ng Ateneo de Manila University sa isang team building activity sa Aurora. Ayon sa komite, layunin ng mga panukala na makabuo ng mga ligtas at masuportadong kapaligiran para sa mga mag-aaral sa buong bansa. Sa ibang balita, pinasinungalingan ang pag-aangkin ng ilang Chinese scholars na umano'y walang makasaysayan at legal na batayan ang pamamahala ng Pilipinas sa Batanes. Kaugnay nito, nanindigan naman ang mga opisyal at ang iba't ibang sektor na nananatiling bahagi ng soberanya ng Pilipinas ang nasabing lalawigan. Narito ang ulat hatid ni Jade Buhoy. Kamakailang pinasinungalingan ang pag-aangkin ng ilang Chinese scholars sa bahagi ng Batanes. Lumitaw ang usapin matapos ang isang symposium sa China, kung saan ilang researcher mula sa mga universidad at research institution ang nagsasabi na ang Batanes ay umano'y natural na extension ng Taiwan at kabilang sa soberanya ng China. Gayunman, walang inilabas na opisyal na pahayag ang pamahalaan ng China na formal na nag-aangkin sa Batanes bilang teritoryo nito. Binigyan diin ni Dr. Jose Antonio Goytia, Chairman Emeritus ng mga grupong nagtataguyod sa teritoryo ng Pilipinas, na bahagi ng Republika ng Pilipinas ang Batanes, kung saan ito ay batay sa kasaysayan, batas at tuloy-tuloy na pamamahala ng bansa rito. Aniya, hindi kailanman naghangad ang Pilipinas ng teritoryo ng ibang bansa, at ang hangad lamang nito ay igalang ang sariling soberanya sa pamamagitan ng dialogo, paggalang sa isa't isa at pandaigdigang kaayusan na nakabatay sa batas. Iginiit din ni Goytia na ang Batanes ay tahanan ng mga Ibatan na sa loob ng maraming taon ay namuhay bilang mga mamamayan ng Pilipinas, bumoto sa ilalim ng sistemang Pilipino at kinilala ang pamahalaan ng Republika. Dagdag pa niya, walang pandaigdigan na kasunduan o desisyon ng anumang pandaigdigang hukuman ang kumikilala sa Batanes bilang bahagi ng China. Sa kabila nito, kinilala rin niya ang patuloy na paninindigan ng pamahalaan at ng mga ahensya tulad ng Department of Foreign Affairs, Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa pagtatanggol sa soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong Martes, naiulat ang pagbagal ng inflation rate o ang antas ng paggalaw ng presyo ng pagkain at serbisyo sa bansa nitong buwan ng Hunyo. Mas mababa ang naitala na nasa 6.4% kumpara sa 6.8% noong Mayo. Pangunahing nagdulot ng nasabing pagbagal ang pagbaba ng transport inflation sa 12.8% nitong Hunyo mula sa naitalang 16.2% noong Mayo. Ito na ang ikalawang buwan ng pagbagal ng inflation rate magmula noong umabot sa 3-year historic high noong Abril, bunsod ng tensyon sa Middle East.
Inanunsyo naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang planong balik operasyon ng coin deposit machine sa Metro Manila bago matapos ang taon. Target nito ang muling paglulunsad ng kasalukuyang 25 machines sa huling linggo ng Oktubre hanggang unang bahagi ng Nobyembre. Matatandaang pansamantalang sinuspinde ng BSP ang operasyon nito noong Hunyo noong nakaraang taon upang pag-aralan kung paano mapapaayos ang sirkulasyon ng barya at ang pagpapatupad ng currency exchange service. Bukod sa 25 coin deposit machines sa Metro Manila, panibagong 25 machines din ang ide-deploy sa Pampanga, Baguio, Cebu at posibleng pati sa Davao sa susunod na taon. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Senador Rodante Marcoleta, arestado matapos maglabas ang Sandigan Bayan ng arrest warrant para sa kasong plunder. Senador Francis Escudero, inihalal bilang presiding officer sa impeachment trial. Cross-examination sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nagpatuloy sa ikatlong araw. Senador Erwin Tulfo magbibitiw sa pwesto kung mapatunayang sangkot sa flood control issues. Kaligtasan ng mga paaralan sinisiyasat sa Senado. Pag-aangkin sa Batanes ng ilang Chinese scholars, pinasinungalingan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Isang linggo na naman po ang lumipas at yan ang mga pinakamaiinit na kaganapan nitong nagdaang linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga update sa aming Facebook, Golden Nation Network at mag-subscribe din po sa aming YouTube, Golden Nation Network. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito ang News Force Weekend.